Good morning. Good morning. Thank you for your time. And I always like, lagi kong binibigyan ng diin at masasalamat ang ating mga friends in the media helping us, informing the general public, the people of Manila, on the effort, continuous effort to keep the peace and order situation in the city. Kahit bagyo, kahit gabi, kahit araw, through the leadership of General Torre, the Chief AFP, and the leadership of our District Director, General Army Abad, and the men and women uniformed personnel of the City of Manila, the headquarters, SMART, and the respective station commanders. Today is a new day again for the city. Here also the Vice Mayor Chia Chensang, and Colonel Destura, Chief of Staff of General Abad. And welcome to our regular meeting of our own little way, our own little effort to really put things in right order or perspective with regard to unnecessary or what we call criminal activities in the city of Manila. Today we're presenting you the following suspects under warrant, and the most famous, the group doing things, committed crimes against property in the city. Sikat na sikat to. Layo kayo ng konti, baka madurahan kayo. Ayan. Here, Kurt Russell Del Rosario, alias Russell, top 4, district level, statutory rape, Pandacan Police Station, Police Station number 10. Si Russell. Ayan. Si Russell ay may arrest warrant, criminal case number R-MNL-MNR-04220-22-CR issued by Honorable P. Maria Barrias, Class H, Presiding Judge, Family Court, Branch 6, Manila, dated June 25. No bail recommended. Number 2, Nino Cortez E. Branzuela, alias Kuya No, o alias Nino, top 7 regional level, grade, District Police Intelligence Operation Unit, DPIOU, under the, again, supervision of General Abad. Warrant of arrest with criminal case number R-MNL-18-1042-85-CR issued by Honorable Marister B. Vedano, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 48, Manila. No bail recommended. Another arrest, Jaco de la Cruz, San Basilio. Okay.
Number 3, Jaco de la Cruz E. Cabasares, top 5, district level, murder by Barbosa Police Station, Precinct 14. Warrant of arrest issued by Honorable Barry Boy Ariola Salvador, presiding judge, Regional Crime Court, Branch 185, under criminal case number R-RMNL-25-05268-CR. No bail recommended. Gabo. Number 4, Van Ian Valdemar E. Labadero, top 1, station level, kidnapping. Nakayan Santa Cruz Police Station, precinct number 3. Arrest warrant issued by Honorable Isagani Gomez Calderon, presiding judge of Regional Crime Court, First Judicial Region, Branch 8, La Trinidad, Benguet. Dalit-salita po ito'y nagtago sa Maynila. Dito po naman. No bail recommended. Marilyn Ponce E. Artajo, top 2, station level, violation of section 5 and 11, article 2, RA 9165. Sabihin ng to-trumpet ako ito. Presinto 13. Warrant of arrest issued by Honorable Grace P. Chavez D., presiding judge, Regional Crime Court, Branch 177, Manila. No bail recommended. Ito na po yung panglima, or what you call the Durat-Durat group. Kung maalala niyo yung mga nagbabiral, nabibidyohan, kung araw sa lisi lang. Ito may style na. Sabi may durakan. Kasi pili ka, sasalisi lang. Ito yung grupo, hindi lang po isa. Tapos buong grupo. Arrested. Rapi Boy Diyos Sierra. Randolph Dato E. Parel. Kyle Roby Cachiler Maduli. Jomar Carnate E. Tanyahur. Danilo Rosales E. Mojica. Maria Cristina Luceño E. Bruno. Ayun yung complaint. Yes, sorry. Yun, 5. Ako pa duduraan yung web box. Ito, may complaint. Sa basuran natin. Plus the fact na nagkakaroon ngayon ng maraming insidente sa Maynila. Snatching, yan, sa lise. Yung araw, tawag lang namin dyan sa lise. O kaya budol, bubudol. But at least, I'm happy to report to you sa ating mga kababayan sa Luzon na
itong mga kriminal, magtago man sa Maynila o tumakbo man, ginawa nila yung krimen sa Maynila, no? Hahabulin natin sila. At yung mga crimes against property, katulad ng halimbawa, may isang lumapit dito noong isang araw, nahahanap na yun. Nagbakasyon lang yung pamilya. Pagbalik nila, ubus na yung bahay nila. So, rest assured to our people in the city of Manila, in our own little way, through the leadership of General Abad and the men and women, uniformed personnel of the city police or Manila Police District or Philippine National Police, we'll do our best. If we can prevent them, I think, pang gold medal. But if we cannot prevent them, we assure you, mamamatay sila ng puyat or walang tulog. Yun ay kamamatay nila. Dahil hindi po kami titigil hanggat hindi sila napasa sa ilalim o napapapanagot sa mata ng batas. At ibibigay namin sa husgado yung para masabi ko sila ay may kasalanan o wala. But for the meantime, we assure you, hindi kami magpapahinga, lalo na nag-uusap na kami ni General Abad kahapon. Sabi ko pa rin, ito sa lakas ng ulan na ito. Maraming saradong negosyo. Alam mo yung mga Colombians, mananamantala yan. Style yan. Kaya naintindihan niya dahil si General Abad, taga Maynila rin. Basang-basa niya rin naman. So, in our little way, kami, natrabahuin natin. Panagutin natin sila. Yan po yung durag-duragan. Kahit ano pang pangalan ninyo sa mga grupo ninyo, sa mga sarili ninyo, you are not welcome in the city of Manila. Our people deserves better things. Our people deserves to have a peaceful community. Panatag na community. As we committed to our people. Hindi kami mangingimi na iparata kayo ng iparata rito. At the very least, to inform the public that things are being acted upon. At kami naman magsisikap lagi. Tutulong-tulong ang inyong PNP at ang pamahalang lungsod ng Maynila. So, ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way. Kung meron kayong katanungan sa amin ng Vice Mayor, sagutin namin kami nila General. Thank you for your time. Good morning, Mayor. Traditionally na po from DZMM. Mayor, tanong ko lang, paano po yung mismo naging sistema po nung ginawa nilang pang-modus po? Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the police report, but I'll let him answer. I'm Police Major Bautista po ng DPIO. Bali yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin, iniibit po nila yung mga suspect yung mga biktima sasabay nila pag-akyat, ipitin nila. Hanggang sa ma-divert nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung cellphone ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nag-gather namin information, sila po base po sa mga nag-gather namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos 4 hanggang 5 cellphone kada araw na gumaganap sila ng paglakad ng pagnakaw po. Kaya ingat kayo sa pagpili ng cellphone. GSM yan.
Joseph, galing sa magnanakaw. Galing sa Okay. Ayun ako. Pat. Yung durado-rado kasi. Kasi, may panahon na estudyante rin ako. Tama. Biktima ako. Ewan ko, pareho ito ng modus ng ano, yung natuan pareha. O yun. Hawakan yung binti mo. Masasya ka na pa ka. Hindi pa yata ako pinapanganak ng mga Pero Hindi, ang ma-distract yung attention mo. That's exactly. Hawakan yung binti mo, dalawa may hawak. Tapos may nagdudukot na sa'yo. Hanggang biglang, hindi isa eh. Pinakamababa yata 4 o 5. Mga dudumbuling ka. Papalingon ka. Pareho ba yun? Pareho halos. Ano yung durado? Minsan naman may sabi may durado rito. Kuya tayo mo sabay tumbol sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro madalit salita ang totality nito. Salisihan. Sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Dati, salisi. O yung naglag bariya. O yung biglang sabihin, oy, pasag yung ilaw mo sa kotse, sa likod. Operate. Pero lahat yan, ang general principle niya, salisi. Talagang gusto kang dukutan, agawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka for no reason. So ito, ang common sa kanila, lituin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na, sa jeep, lilituin ka. Basta ko na dali. Sa bus ka na dali. Tatanga-tanga ako nun. Pero kasi, sir, ito na. Balikan natin yung kwento. Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbebenta pa ba sa Manila? Inaalaw mo pa ba yung ganun? Buy and sell ko, no? Tandaan ninyo, merong Pinasarado mo anti-fencing. yung isitan, di ba dahil yan? Basta may anti-fencing. I'm telling those individuals, or I don't know, may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, mahirap yan. Maaaring ikinatutuwa nila. O maaaring tinatawan-tawanan nila ang pamahalaan. Pero hindi araw-araw Pasko. May Pasko rin sa pulis. Mache-checkon. At saka mabigat yan. Mabigat na offense yan. Lalo na pag may kumpirmadong complainant, we will pursue. Last na ako meron. Yes. May pangako ko sa UPD na ibabalik mo yung allowance. Oo nga, 26 Pangara sa kanila. 26 milyones ang putang sa kanila. Okay. Steady lang sila. Good news. Hindi kayo mawawalan. Hindi, dati naman may utang, may obligasyon din yung dati. In-update ko rin naman. Kaya lang talagang ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. We're really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resources, enforcement unit. We're just going to do regular job or regular operation to keep the peace in order situation. Walang toskas yun. Very minimal. Virtually na. Why? Nandito naman kami lang. So, yun muna ang mga inuuna namin. Mag-akot ng basura. Disiplina sa kalsada. Tapos, yung peace in order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, basta lista nyo sa tubig. Luluwag din ang buhay. Ed Reyes po sa People's Tonight. Kay General Abad. General, pinaiiral nyo rin ba yung paramihan ng huli sa mga station commanders at iba pang unit ng MPD? Magandang umaga po. General Abad po, ang bagong talagang district director ng Manila Police. Not necessarily naman po na nagpaparamihan. Sadya lang yung best effort na binibigay ng ating kapulisan. Lisunod na rin po sa guidance sa ating chief PNP, ng regional director, at ng ating
na hindi po tumitigil 24/7 at 2 shifts po kami. Anytime po kayo tumawag sa 911, darating po. Wala pong limit. Hindi na po sila. Isingit lang. In fact, yun, no? I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish na wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubus-ubus na yung mga tologes sa Maynila. But, again, kasi minsan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang tologes eh. Kasi in the past, they would always claim, sa simula lang yan. Yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Una-una, magsasawa sila sa amin. Dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo, goal na namin. Sabi ko, dapat less violator. Ibig sabihin, nagtitino na. So kami, whether marami o konti, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Laban. Best effort. Yes, ma'am. Sa police po, tatanong ko lang, can you take us kung paano po nahuling mga member ng gang? Ilan po yung na-aresto, tsaka kailan po nangyari? Ayun, tatanong ko lang po, sir, can you take us through paano po nahuli yung mga suspect ng gang, and then ilan po silang na-aresto? Ito pong ngayon, itong Turado-Rada ay hindi ba po lahat yung nahuli. Bali, yung ating pong complainant ay nagreklamo, then pinalo ang pulisan. Sir, saan po nangyari yung incident dun sa movie? And when? Ano po ito? Along Top Avenue. While nasa loob po siya ng bus. Sa loob po ng bus. Tapos paano po nahuli ng mga pulis natin? Nag-fight po siya ng reklamo, then nagpalo ako yung Tapos sir, last na po on my end. Tatanong ko lang po kung apart from this 4 po na na-aresto, meron pa po bang ibang member na was na still out? Meron pa po ma'am, palo ako po yung members ko na lang po. Kaya na po, masisagot rin yung police operation, so hindi ka nakikip din naman. So, sir, nagsubit ito. Baga, your name. Sir, ano po? Uy, mag-ingat kayo bukas ha. May ano naman, o may tama naman tayo bukas. Yes, so. Your name, ano po yung profile itong grupo to? Like, do they have previous criminal records? Yes, some of them are being charged of illegal gambling. May mga previous cases yung iba dyan. Pinasa ko yung background ng iba. Mga perennial. May mga previous pending cases. Kasi these are the things that are available. Kaya, okay, to give a picture of how this type of group or sector of criminals usually nagkakandak ng crimes against property. I hope kumuga itong mga to. I hope kumuga. Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan. Papiyansahan, pagpiyansa, 16,000, 10,000, isang ulo, etnet, isang ulo. Hindi nila ma-afford. Yung may hawak, papiyansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan yung mga krimen nila, available So they thought, Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirahin. Mababawi na. Pero mo, halimbawa, isang ulo dyan, napiyansahan ng etnet. Nakadisgrasya ng iPhone, ano ba yan? 15
15. Nagsasave 15. O, no, magkano yun? No, magkano? 90. Sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posang. Tama ba? Nabalik na yung piyasa, doon sa natira, may posang pa, malamang yung piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? Maybe sa pamilya nila, or magbibisyo. Anong klase mga bisyo? Becho, o sugal, o kaya magtotrompeta. Ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to, kaya sumisika. It became a practice for them. I hope they will cooperate. Ako may duda ako na may tangan-tangan dito. As a buong Maynila. But I will let the police do their job. Now, I think I would like to take this opportunity to beware or to call the attention of this individual. Magbago na kayo. Ngayon, kung hindi naman kayo magbabago, huwag nyo naman gawin sa Manila. Ayun naman bilang ama ng Luzon. Nakikiusap ako. Pero kung hindi naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served. And the peace and order goal city government will be achieved. Yun ang panawagan ko sa inyo. Mayor, tama ba? Even during your first term, that time when you were mayor, meron na po itong durag-durag? Yes, meron na rin mga nakakalawit ng araw. So they didn't stop? Talagang, ano to? Fresh. Ano suppose, ano ba to? Remnants na lang? Wala na. Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Nawala na yung birthday. Siguro ng mga lumang panahon. So, dahil naita-transfer yun kasi it's a crack. Just so you know, it's a crack. Inuturo yan. Pinapractice yan. It will become a skill to them. I know it very well. I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Yes, may testing yan. Usually ang testing yan atoms. Mga batang estudyante. Bago titira ng malaki yan. Ano naman yan? As they progress. Kaya, yes, we'll continue apprehend them as much as we can. So you got 5 now? Are there more? Hopefully, wala na. Pero I doubt it. I doubt myself saying that. Na wala na. So you believe so mas marami pa po sila? Pwede good luck sa kanila. Yan yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Pwede na kayo magkumpiyangan sa CTG. We welcome them. But, tulad niyan, nandito na yung mga kasama nila. I hope they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Maynila. Yung, alam mo yung, lipat na tayo. Sa ibang syudad na tayo tumira. Ang pangarap ko, huwag na. Baka magaling din ang pulis doon. Pero dito, make sure, sinasabi ni General Abad, based sa direktiba ni General Torre, Chief PMP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. So may leader ang Dura-Duraga. Isa po siya Ewan ko sa kanya. Yan. Sino ako? Kasama yung leader sa Happy. Tumaas ang kamay. Ay, siya. Sila pula po. At ako, pati pumatagin lang pula po. Are there any questions? Nana? O, teka muna. Ito Ito, real talk.
Mukhang makakapiyasan naman kayo. It's like, makakapiyasan naman kayo. Ha? Oo nga. Makakapiyasan naman. Mga 16 doon, sa mulo. I don't know. Most likely within that tenants. Parang 16 auto lang doon. Yung katulad ng ibang kaso nila. Ang 16 auto sa Ismail, 7 mil o 10,000. Depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasakit. With all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kinabukasan. With all honesty, I hope you will stop. Tigil yun na yun. Lalaki ng mga katawan. Sayang naman. Kidding aside, ikiusap ako sa inyo, tigil yun. May gobyerno na sa may ngayon, promise. Sayang, baka mamaya magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman may pamilya rin kayo. Kaya nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag huli na? O baka may panahon pa magpapalala. Yan, pakiusap. Sayang. Mayor? Yes. Linaw natin, kung sinabing may handler, may financer, are we saying na sindikato? Most likely. Pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Ano pa lang, yung mga pipitsugin. Hindi, totoo. Pero we don't take it lightly. Because that's still crime against property. And imagine the trauma to the victim. Diba? So, still we take them seriously. Pero, tama ka. Pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh, nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lesbo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung story nito. Yung mga shoplifter, lalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble na suot, and so on and so on. Pag-uwi nun, may isang bahay sa Kagitingan. Doon, ipeprenda yung doon. Lahat ng karagada, yung nakuha nila, bibilangin yung bench shop, bench. Yun ang arawan mo sa kirahin. Kasi may demand yung tapos yung return bench shop, bench. Saka yung Maui na t-shirt. Maui and Sun. High demand kasi yun. Original to ah. Tapos may nagagastos. Kasi sasalya na. Pero may tamang-taman doon. May umahawak sa kanila. Kaya minsan naman, sa community, binibili na. Diba, piso o 100. Mabibili mo sa senta, original. Talagang nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati t-shirt lang. So most likely, it's the same form of organization, same style, common principle, crimes against property. Yun ang... Okay na? Boss, may last Sure. question lang po. Isemi Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na Mayor yung ano po ba ang magagawa ng pamalang lungsod ng Maynila para hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain. Lalo na yung mga tambay sa ating lungsod. Maghanap silang trabaho.
Kundi nga tambay, may akap eh. Alex. Tupad. Kung hindi na akap to. Ano naman, ako, I don't want to romanticize the situation. But I'm just going to state the fact. Si Joanna, kaklase ko yan. Saan pa niya? Kaklase ko yan. Tondo High. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa arte eh. Taga-mabuhay ako eh. Maano ba naman mang-istribo ako doon? Maano ba naman? Isang biyahe lang. Pero hindi ako na-mermission ng kapwa. So, hindi rin ako nag-solve. Anong ginawa ko hanap buhay? Basurero. Sidecar mo. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Nagawa ko eh. Tingnan niyo malaki ng katawan ng santo, mas malaki pa sa akin. So, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, uyat, nalipunga, namimim, yung hita mo. Pero wala akong napakang may paa na may paa. Maswerte lang nakapag-artista. Hindi ko makalang pang-artista. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, anong mensahe? Yan ang mensahe ko. When you go back to the society, pending a decision of the court, whether you're guilty or not, pwede na tayo lumaban ng parehas. Pag banat tayo ng buto, yun ang mapapayo. Other than that, if they will go back, kami, tatrabahuin namin dapat namin. Alam nila, Joan. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Ano yung ba tukso sa akin nung high school? Tukso, yung, di ba binubuli, yung mga bully. Alam ang tawag sa akin nila? Walang biro ha? Kikilabutan kayo. 1992 to ha? Mayor. Noon pala. I swear to God. I swear to God. Ang tawag nila sa akin. Hindi, ano lang ha? Total panapusan tayo. Mayroon kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy, matutuntun din naman ako eh. Kung totoo yun eh. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila ako mga araw. Bakit mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez. Sumalangit naman. Let's keep Manila clean and green. Akutin ng basura. Basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niluloko nila ako ng araw. Mayor. Iyak ako eh. Ito, binatilyo na ako, napupuli pa. Iyak ako. Hindi nga, walang pira pa. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, Mayor. Kalahin ko, hindi, pag-insulto yun. Kaya ginawa ko, promote ko sarili ko. Parang basurero, to side ko. Kaya kalahin mo, nagdilang ang net sila, nag-iyorme ako. So, may mahabol lang tanong si Doris. Doris. Good morning. Good morning, Mayor. Good morning. Galing na mga kasi ko, pwede magtrabaho sa Quiapo. Naho lang. Mayor, ang tanong ko lang, parang marami na naman yata sa mga sumasakay sa jeep, yung parang naglilitanya na humihingi ng tulong. Na parang iisa yung kanilang statement na humingi ng tulong para sa operation ng anak. Ano dapat gawin? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina, nakita nila General. Yung sulat sa akin ng Taong Bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait.
Isa, delikado pa yan, sasakay sila ng jeep, sasapit sila. Baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, yan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito yung Bulwagang Bayan. Magtsatsagayin nyo lang. Dahil hindi lang po kayo humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung isang nakakabasa pa ako, tuition fee. Subukan ninyo ang inyong pamalang muso. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o ma-resolve namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa magpapakasakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Alas na po, Mayor, meron na po ba tayong numbers na kung ilan po yung mga ide-demolish pa na barangay? Yes, marami tayo sinulatan. Nag-due diligence lang si, katulad yung nangyari doon sa Paupahan. Bilib ako doon. Pero sa Loloa, yung classic yun. Ito po, para kagagawad. Kompleto. Pero ano po yun, gusto ko lang malaman ninyo. It's a no-no. That is a public property. Easement yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo, yung dulo may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadali yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement ng 8 media yata o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Naano talaga yun, napapaya. Ako, nahuli ka. Patapos nga. Hindi ko na mahuhuli. O, shout out. Meron pa ba kayo? Para meron kayo Rana. Wala na, boss. Again, una, nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Dumadako kayo dito. At natutulungan kami na impormahan ang taong bayan. Pati sa mga vloggers na nandito lahat. Radyo, television. We owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, inambiktima sa kanila nung araw, at least, masasabi mo lang na, ay, nakakamit ko rin ang justisya. Ngayon naman, bukod sa impormasyon na ipinagkakalot sa taong bayan, kami naman magsisikap. And let me take this opportunity, Vice Mayor Chi and I, the City Council, the Manila Police District, your city government, we will not stop. We will not stop. Huwag nyo na pong isipin, bating panimula lang to. 3 weeks na to. Ilang weeks pa ang gusto nyo para mapatunayan may gobyerno na sa Maynila. Sa mga Tolondes na nanonood, lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar. Magbago ka nang hindi ka magsisi sa huli. So, ang kumanta pa. Iyo, kidding aside, it's a serious reminder that we are very serious about it. But, sana lumayo na kayo sa mga gawa. Karapatan at dapat na makamit ang mga batang Maynila, ang mga lolo't lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng bansa. Uli, I need your help. I need everybody's cooperation because together
we can make the city great again. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng buong